Missing piece na sentro ng Lakers, malaki ang chance makuha pagdating ng summer mula sa Atlanta Hawks. Pero bago yan, Lakers mapapalaban sa isang bata at contender na kupunan sa Western Conference. Ito nga ay ang kasalukuyang nasa number 2 seed na Houston Rockets. Maghaharap nga ang dalawang kupunan sa April 1 at back-to-back game ngayon para sa Houston Rockets. Kaya may advantage agad dito ang Lakers. Ito nga ang mga possible na maging problema ng Lakers kapag nakaharap na nila ang Rockets. Lalo at sa unang paghaharap ng dalawang kupunan ngayong season ay nanalo dito ang Rockets sa score na 119-115. Kaya ang magiging problema dito ng Lakers kapag nakaharap nila ang Rockets ay ang pagiging bata at athletic ng lineup ng Houston Rockets. May batang lineup nga ang Rockets na mahilig sa fast breaks. Kaya ang solusyon dito na dapat gawin ng Lakers ay kontrolin ang pace ng laro. At maglaro din daw ang Lakers ng half-court sets. At gamitin ang experience ni LeBron sa game management. Isa pa daw na magiging problema ng Lakers sa Rockets ay ang duo nila Jalen Green at Alperen Sengun. Alam naman natin na umaasa ang Rockets sa scoring ni Jalen Green. Isa nga itong athletic guard na meron pang shooting. Habang si Alperen Sengun naman ay para naman sa inside presence. Na kapag uminit nga ang kanilang laro, maaaring mahirapan ang Lakers sa depensa. Ang maganda daw na solusyon dito ng Lakers ay ilagay nila si Jared Vanderbilt para kay Jalen Green para mapigilan ito sa kanyang opensa. Habang para naman kay Alperen Sengun, mas maganda raw kung gagawin nila ang depensa na ginawa nila kay Nikola Jokic dito kay Sengun. Isa pang magiging problema ng Lakers dito sa Houston Rockets ay ang kanilang outside shooting. Na kung mainit nga daw sa 3-point shooting ang Rockets, ay delikado ang Los Angeles Lakers lalo na't hindi sila consistent sa perimeter defense. Ang maganda na solusyon dito ng Lakers ay bantayan ng mahigpit ang shooter katulad nila Dillon Brooks at Fred VanVleet. Huwag itong hayaan na magkaroon ng mga open shots. At ito naman mga idol, ang isa sa problema ng Lakers ay ang turnovers ngayong season. Nagbibigay kasi sila ng easy points sa kalaban dahil dito. Kaya dapat mas maingat sa pagpasa at huwag madaliin ang opensa. Gamitin ang size advantage nila Lebron, Luka at Jackson Hayes sa post plays. Kaya ito pa yung mga dapat gawin ng Lakers na possible na magdala sa kanila sa panalo laban sa Houston Rockets. Maglaro ng mabagal at kontroladong opensa upang hindi makatakbo ang Rockets. I-maximize ang height sa ilalim, gamitin sila Rui at Lebron sa post plays. Bantayan din ang perimeter shooter ng Rockets. Limitahan ang turnovers upang hindi mabigyan ng easy fast break points ang kalaban. Kaya kung magagawa ng Lakers ang mga bagay na ito ay malaki ang chance nilang manalo. Sa ngayon ay nasa pangalawang pwesto sa Western Conference ang Houston Rockets na may record na 49 wins and 26 losses. Habang ang Lakers ay nasa pang-apat naman na pwesto na may record na 45 wins and 29 losses. Kaya sino kaya sa dalawang kupunan ang mananaig sa April 1? Samantalang malapit na magsimula ang playoff sa NBA. Nagsisilabasa na ang malalakas na teams, baka isa na ang mga kupunan nyo sa mga nagsisimula ng umarangkada. Kaya maganda ngayon na pumili ng team na tatamaan at kung tama ang pili mo ay jackpot ka. Madali lang naman sumipat ngayon lalo at marami sa ngayon ang malalakas na kupunan. Kaya alam nyo na ito mga idol, na sa comment section ng ating link. Maganda pa naman ngayon ang mga maglalaban. Samantalang Los Angeles Lakers maaaring makuha si Clint Capela pagdating ng off-season. Alam naman natin na bagamat maganda ang ipinapakita ni Jackson Hayes para sa Los Angeles Lakers, pero hindi sapat ang kanyang presensya sa frontcourt upang madala ang Lakers papuntang championship. Kaya kailangan ng Lakers na makakuha ng sentro, mapa-trade man yan o via free agency. Lalo at ayon pa sa report ni Michael Scotto ng Hoops Hype, sa malamang daw ay umalis na si Clint Capela ng Atlanta Hawks pagdating ng summer. Sa ngayon kasi ay inilagay na sa bench unit itong si Clint Capela. At mas pinaburan na ng Hawks si Onyeka Okongwu para sa pagiging starter. Kaya maaari nang i-trade ng Atlanta Hawks si Clint Capela bago ang trade deadline. Inaasahan din daw kasi itong si Clint Capela na aalis ng kanilang kupunan bilang unrestricted free agent sa darating na summer. Ayon daw yan mismo sa mga source ng liga na nakausap ng Hoops Hype. Si Clint Capela kasi ay hindi masyado naging productive dito sa Atlanta Hawks ngayong season. Nasa kanyang ang 55 games na 41 dito ay bilang starter. Ay may average lamang itong almost 9.8 rebounds at 1 block per game. Na meron naman itong 55% shooting mula sa field. Sa ngayon ay meron pang injury si Clint Capela kaya hindi ito nakakapaglaro para sa Atlanta Hawks. Na kung sakali man na mapupunta ito ng Lakers ay panigurado na mag-e-elevate ang kanyang laro dito. Lalo at andyan ang mga mahuhusay na playmakers ng Lakers na sila Austin Reeves, Luka Doncic at LeBron James. Lalo at mahusay pa naman na lob finisher itong si Clint Capela. Malakas din itong kumuha ng mga rebounds at meron pang shot blocking skills. Kaya kung makukuha ng Lakers si Clint Capela at mapapanatili nila si Jackson Hayes,
ay panigurado na mas lalakas lalo ang frontcourt ng Los Angeles Lakers next season. Pero kayo ba mga idol? Gusto nyo ba na makuha ng Lakers si Clint Capela?